Magandang araw po sa ating lahat. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 6 verse 14 hanggang 18 at basahin po natin ang verse 16. Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Amen. Ang pamagat po ng mensahe po natin ngayon, The Temple of the Living God. Sabi nga po dito sa ating pinaka-introduction, ikaw, tayo, o maging sino mang nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, siya yung tinatawag na the Temple of God. Bilang isang templo, kailangan na meron tayong gawin o meron tayong mission na dapat natin tuparin bilang sa ating mga simbahan. Ito yung tinatawag na 237 at yung 5,000 groups. At kailangan din natin na yung ating henerasyon is panatiliin na hindi madaya yung tinatawag na mga idol worship, yung mga di tunay na Diyos. At kailangan natin maibalik yung tinatawag na word evangelization at hanapin kung ano yung kaharian ng Diyos. At upang maranasan natin ang mga bagay na ito, kailangan natin na magkaroon ng pananampalataya na tayo yung templo ng Diyos na buhay. At kailangan natin na paniwalaan yung salita ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang ngayon, kundi pang-araw-araw na paniniwalaan natin na yung kaharian ng Diyos is nararanasan natin araw-araw. Upang malaman natin yung katotohanan na kung ano ang ibig sabihin nito, yung pagliligtas nito sa atin, maging sa ating henerasyon, maging sa simbahan natin, at maging sa mga susunod pang panahon. Bilang main message natin, sabi dito sa number 1, ano ang mga itinuro ni Jesus? Halimbawa dito, yung pagpapala, panalangin, at yung ebanghelyo. Kadalasan ito yung hindi nalalaman ng mga Christian, maging yung mga unbeliever, maging yung mga nananampalataya na sa Diyos, hindi pa nila naiintindihan kung ano yung talaga yung ibig sabihin ng pagpapala at panalangin at yung ebanghelyo na ibinigay sa atin ni God. Kung isipin, napakasimple lamang po nun. Yung ebanghelyo is na nalilito sila kung ano ang ibig sabihin nun. Ito ba yung pagtanggap natin sa Diyos? Para sa akin, ang ebanghelyo is yung pagdating sa atin ng Diyos at iniligtas niya tayo. Na dati, salipin tayo ni Satan. Ngayon, dumating yung ebanghelyo, dumating ang Panginoong Jesucristo, o dumating yung pangako ng Diyos sa atin. Ito yung ebanghelyong sinasabi, ang pagdating ng Diyos sa atin upang tayo ay mga maligtas. At sinabi rin ng Panginoong Jesucristo na kailangan din natin na tuparin o lumapit sa tipan ng Diyos o yung pangako ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo din. Sabi naman po dito sa pangalawa, paano rin naman itinamasa ng early church kung paano sila naging masaya sa buhay kahit na nasa gitna sila ng paghihirap. Sabi dito, naging masaya sila sa tunay na kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Wala silang ibang pinakinggan o wala silang ibang pinaniwalaan kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Kahit na dumating yung pagkakataon na ang Panginoong Jesucristo ay iniwan sila ng salita at ito ay pumunta na sa kanyang kaharian, naniwala pa rin sila at kahit na sila ay nahihirapan at tinutugis sila ng mga tao sa panahon na yon, is naging masaya pa rin sila. Kasi nga is nagbibigay sila ng tinatawag na tunay na pagsamba at na-enjoy nila yung tunay na kaligtasan. Sabi naman po dito sa pangatlo, ano naman ang ikinasasaya ni Apostol Pablo? Sabi dito, sinamahan siya, kahit saan pumunta siya, sinamahan siya ng banal na Espiritu. Kaya na-enjoy niya yung salvation na ibinigay sa kanya ni God. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At yung banal na Espiritu, ito yung nagbibigay sa kanya ng mga kaalaman na patungkol sa mga plano ni God. At nagkaroon din siya nung matibay na kapangyarihan ng Diyos kung paano i-deliver sa lahat ng bansa yung salita ng Diyos sa pagkakataon na yon. At sabi nga dito, pinagaling din ang mga espiritual na mga problema na hindi kayang pagalingin ng mundo. At
ginawa ni Apostol Pablo kung ano yung nararapat at kung ano yung pananampalataya niya. Nalaman niya na siya yung templo ng God. Siya yung templo ng Diyos na buhay. Nalaman niya na ang Panginoong Jesucristo ang dahilan para magawa niya yung mga bagay na yon. Ibig sabihin, hindi niya tinurin na siya ang may dahilan nun. Kahit na siya yung naghirap, hindi niya pa rin tinurin na siya ang gumawa nun. Kung hindi ang gumawa nun ay yung Diyos at sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At sabi nga po dito bilang isang konklusyon, sabi dito, simula ngayon, kailangan natin na sabihin sa lahat o sa lahat sa mga opisyal ng simbahan, sa mga tao na sinasabihan natin, ini-evangelize natin, sa mga tao na kinakausap natin, sa mga mahal natin sa buhay, at sa mga tao na nakakasalamuhan natin sa tuwing linggo, sabihin natin sa kanila na kailangan nilang magsanay sa pamagitan ng mga salita. Amen. Kailangan nila na maintindihan na yung Diyos na buhay is tayo yung templo niya, spiritually. Kailangan lang natin na paniwalaan yun, sambahin ng Diyos. Kahit mahirap yung sitwasyon, kahit na mahirap yung kalagayan natin ngayon, kailangan lang natin na paniwalaan na tayo ay ginagabayan ng Diyos at tayo yung templo niya at tayo yung bayan niya. Mga tao na nampalataya sa Panginoong Jesucristo, napakapalad natin. Dahil kahit na tayo nahihirapan, kumikilos pa rin tayo ayon sa mga plano ng Diyos. Kaya ayun lang po ang masabi dito sa mensaheng ito. Tayo ang templo ng buhay na Diyos. Kaya tayo po ay manalangin. Panginoon Hesus, maraming salamat Lord sa araw na ito. At nawa Panginoon sa makakapakinig ng mensaheng ito Lord, sa puso nila Panginoon, na ibinigay niyo sa amin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At nawa maunawaan namin na kayo Panginoon ang aming Diyos na tagapagligtas. At kayo po ay nananahan sa amin, Panginoon. Ginawa niyo aming templo, spiritually, Panginoon. At maunawaan namin na kayo ay buhay at kumikilos sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.